Gusto mo ba ng siomay? Paano kung kasing laki ito ng siopaw at may iba-ibang kulay? Tara na ating alamin kung bakit nga ba pinipilahan at binabalik-balikan ang kanilang siomay at kung paano ito nagsimula. Dito lamang sa Spotted si Beshnes. Dito sa kahabaan ng Megadike ng Palit Malabon, food stall number 200 to 201, matatagpuan ang trending na isang pagkain ang pinipilahan at binabalik-balikan na tsak bago sa iyong paningin at panlasa. Dahil sa kakaiba nitong lasa at itsura, dahil ang siomay dito makukulay, may iba't ibang flavors, at mas pina-upgrade pa dahil meron silang siomay na half kilo ang size. Ang may pakanan ng negosyo na ito ay ang magkasintahan na sina Lucky at Essie. At ito pa, nagsimula daw ang kanilang business sa kanilang love story abroad. Pati rin ang kanilang logo at tagline may mas malalim pa na kahulugan. Yan, syempre bago natin matikman ang Siomay Lab, makikichika muna tayo sa isang owner dito sa Siomay Lab. At makakasama natin si Sir Lucky na isang owner dito. Ano niyo po ba naisip na ganito yung magiging business niyo? Hindi ko pa talaga naiisip na siomay ang magiging business ko kasi that time, chicken skin talaga ang business ko. Tapos nagpagawa ko ng isang cart. Tapos medyo nalugay kasi nga may story na umuwi yung partner ko. Pinarasyo ko siyang ligawan nga. Kaya lumabas, naging siomay na. Kasi favorite niya siyang siomay. So, imbis na sa iba sa bumili, ginawa kong business. Sir, paano naman po nabuo yung pangalan na Siomay Lab? Siomay Lab. Nag-umpisa yun sa pre-research ko. Yung siomay kasi, silang tawag ng siomay. Sa panahon ng Chinese Dynasty, doon ko siya kinuha. Tapos yung lab, bali yun yung tawagan namin. Kaya rin Siomay Lab. Then, yung logo talaga, inspired talaga sa Japan. Like, Goddess Japan na... nasa Japan kasi dati yung partner ko. So, parang inspired sa kanya yung babae dun sa logo na yan, yung katod na to, yung logo na yan, yung may hawak ng gitara. Actually, walang siomay yan, nalagyan ko lang ng siomay, pinalagyan ko, tapos parang inspired sa kanya na siya talaga yung nasa Japan siya, na siya talaga din yan. Tapos yung, kung makikita niyo may mas masarap pa sa lab mo, kwento ko na lang din ang konting teorya. Hindi kasi bago ko ginawa yan, magkagalit kami. So ayun, nilagay ko siya mas masarap sa lab mo. Years, nabuo siya 2022. Nabuo siya nung umuwi yung partner ko. Tapos may event sa kanya sa business niya, nag-event yan. Tapos mayroong isang tao doon na nag-alok sa amin ng siomay, na taga Bicol din na kababayan niya. Tikman namin, masarap naman. So doon na nag-umpisa lahat. Kasi favorite niya siomay, nag-try siya. Inalok kami nung nalaman niya nag-chicken skin kami. So sabi niya, bakit hindi ko i-try yung product nila? Pero hindi pa yun yung product namin noon. Bali, doon ako nagkaroon ng idea na mag-siomay. Tapos yun, siguro 1 year ago, ang gamit yung product yun sa kanya. Tapos nag-decide ako na magsarili. Ayun, naisipan na namin gumawa ng mga unique na siomay. Nasabi niyo po sir na parang may mas nauna pa po kayong business dito, no? Yes po. So, paano niyo po natutunan na magnegosyo? Pag-iisip niya na pumasok sa isang pagnegosyo? Kasi ako mama, kaya naisip ko mag-business talaga. Actually, graduate po ako ng criminology. So, tamad kasi ako mami. Ayoko po kasi ng inuutusan. Tsaka, mas gusto ko yung... Kasi pag may negosyo, kahit paano dyan hawak mo yung oras mo. Negosyo ko, siyempre gagana yung oras mo dyan, at least wala kang boss. Yun yung gusto ko sa mag-business. Sa nasabi ni sir, graduate siya ng criminology. Yes po. At ayaw niyang inuutusan, so dahil gusto niyang maging isang boss at maging owner, gusto niya siya yung mahawak na oras niya. Yes. Doon yung pumasok yung isip niya na magnegosyo. Nang bumalik sa Pilipinas ang magkasintahan, kanilang pinagpatuloy ang nasimulang negosyo at magkasamang pinapalago ito. Kakaiba ang relationship goals ng dalawang ito.
ginagawa na rin nilang bonding ang business. Kaya rin ganito ka-successful ang business ng magkasintahan dahil sa kanilang suporta sa isa't isa. At syempre, dahil na rin yan sa kanilang sipag at tiyaga sa negosyo. Ano naman po yung naging inspirasyon mo sa pagnenegosyo? Okay. Gaya nga nasabi ko, inspired yung logo ko sa partner ko. Siguro yung partner ko talaga. Yung partner. Kasi hindi mamubuo ang siomay kung hindi dahil sa kanya. Yung naramdaman ko na ako yung naging inspirasyon niya, sobrang saya. Kasi sino ba naman ako, di ba, para maging inspirasyon ng isang tao, di ba? Kaya nung nalaman ko lahat ng logo, lahat ng regarding sa business namin is related sa akin. Ang siomay na made from love ay may iba't ibang flavors tulad ng scallop, crab, shrimp, octopus, pepperoni, spicy cheese at marami pang iba. Perfect rin itong i-partner sa kanilang homemade java rice at gulaman. Mabibili mo rin ang kanilang siomay sa iba't ibang sizes tulad ng jumbo, giant at big. Sa halagang 15 pesos to 155 pesos, the best rin ang kanilang homemade chili garlic oil na may mini version na rin dahil sa dami ng nagre-request dahil nga sa perfect nitong timpla. Talagang masarap ang siomay nila dahil maski ang mga social media influencer dinayo sila. At syempre, hindi tayo papayag na hindi matikman ang trending na siomay. Pero bago yan, ipapakita muna sa atin ni Sir Lucky kung paano nga ba gawin ang bago sa panglasa at trending na siomay. And the most important, swak sa budget. Sige nga Sir Lucky, ipakita mo na. At ito na nga ang finished product na gawa ni Sir Lucky. Tikman na natin. Kaya naman pala binabalik-balikan to ng customer dahil sa unique nitong lasa. At alam nyo ba guys, sa halagang 15 pesos, mabubusog ka na. Sulit, di ba? Dito sa kanilang branch sa Mega Dike Dampalit, Malabon, may dine-in rin sila at perfect spot rin ang kanilang pwesto dahil pwede kang manood ng sunset habang kumakain. Open sila ng 4 p.m. hanggang 6 p.m. at minsan 2 hours pa lang sold out na sila. Pero kung maubusan naman kayo ng siomay nila sa Mega Dike Dampalit, Malabon, meron din silang branch sa Nabota Centennial Park, stall number 9 Sumba area, at sa AU University Concepcion sa harap ng Alpha Mart. O diba, 2 years pa lang pero ang dami na nilang branches. Malay nyo, dyan na sa inyo ang next branch nila. Ano naman kaya ang komento ng ilang customer dito? Masarap naman siya. Meaty yung pinaka niya, loob. Tapos yung flavor, malalasahan mo din. Pati yung java rice. Terno rin siya dun sa sauce nila, chili garlic, yung toyo. Yun, masarap. Sa mga post lang din, nakikita namin. Tapos, yun, sinama ko lang din sila. Bali, first time namin. Siomay po. Favorite ko po kasi siomay, kaya po bumili po ako. Mapabata man o matanda, pinipilahan talaga ang kanilang siomay. Perfect rin ito for barkada, family, and friends. Sa dagsangan ng customers at online orders, nagkaroon na ng employees ang Siomay Lab. Para sa mga nais magsimulang magnegosyo, nagbukas na rin ngayong buwan ang kanilang franchising at sa iba pang katanungan, magmensahe lamang sa kanilang FB page, Siomay Lab Malabon, para maging updated o ano pang hinihintay nyo, dayuhin nyo na ang trending sulit at swak sa budget na tsak mabubusog ka. O, di ba? 2 years pa lang pero grabe na ang pag-boom ng kanilang negosyo. Siyempre, sinamahan niya ng sipag at tiyaga ni Sir Lucky at ni Ma'am Essie. Ginawa talaga nilang inspirasyon ang isa't isa. O, di ba? Relationship goals yarn. Kaya naman sa mga gustong makatikim ng masarap, sulit at kakaibang siomay, bumili na kayo dito sa Siomay Lab. Malay nyo, dito nyo rin makita ang first love nyo. Para sa susunod na usaping negosyo, tumutok lamang dito sa Spotted si Beshness. Ako si Abigail Malik mula sa Malabon TV.